Evening po sa lahat. Muli, si Bae Bukang Liwayway, Chieftain Administrator ng Limuntado Dumagat Tribe of NCR and Rizal. Praise the Lord, glory to God. Kasi, clear na po yung panahon na ngayong gabi is already 12 o'clock in the midnight. At wala na pong malakas na angin at malakas na maulaning panahon. So, glory to God dahil lahat po tayo ay safe po. So, praise the Lord talaga. At naproteksyonan tayo ng Panginoon sa sakit at may good health tayo. Matapos man ang taon na ito, ang Panginoon nagbigay ng protection at good health sa bawat isa. At glory to God dahil after na gumaling po ko, ay nagkaroon naman po ng no offices po. So, talagang sabi ng Panginoon, magpahinga ka pa talaga. So, praise the Lord talaga. Ayan po, gumagawa po ako ng aking mga dokumento po na isa-submit ulit. Hanggat meron pong umaapi sa Tribo Remontado Dumagat, ay hindi po yan titigil ang printer sa kakaprint. Dahil po nagbabase lang po tayo sa batas. So, hindi po natin hangad ang magkaroon po ng kaaway o may magagalit sa atin, kundi ang ating hangad lamang ay magkaroon ng pagsunod sa batas na meron po ang EPRA 8371. So, ito po yung ating sinusunod. So, since nung 2020 po kami na bumuo ng dokumento, and then na-complete namin siya ng 2022, and then 2023 ay nagkaroon po kami ng budget proposal sa DBM at naaprubahan din kami at sa help ni by Sara Duterte. I love you so much. Pero hindi ko po pa siya na gawa ng kabuuan po sa budget proposal kasi napakahirap po gawin yung ganun po. So, humingi pa po ako ng tulong sa aking architect on how to complete po sa aking project proposal. Actually, ako po yung nagsasabi sa ganitong project. Ito po yung project para sa tribe. And then, pinifinish lang po ni architect kung paano siya gawin. And then, sa aking engineer po na civil engineer, siya rin po yung nagsasabi sa akin kung ano pong dapat gawin. Also, I really thank you also kay sa aking pong partner po dito sa aking dokumento, si Dato Kaalam. Thank you very much for helping me a lot to give perfect to my complaint, to my documents, and our organization, our tribes. Thank you so much for your help. So much help talaga. Kaya nandito na kami po sa ganitong situation. And kahit ano pong nangyari, meron man pong sumisira at meron pa pong nais na nanira sa akin at sa aking mga katribuhan, you're still there pa rin po para ako ay tulungan. And sa aking pong presidente sa aking company, I really thank you so much sa lahat ng efforts and support mo na ibinigay po sa aming organization and tribes ng Remontado Dumagat. Kasi, halughugin ko man po ang NCR Rizal, hindi po kami makakahanap ng tulad mo to help us sa lahat ng aming mga layunin na naging layunin mo na din para po sa amin at hindi lang para sa iyo. So, thank you so much sa lahat ng support at efforts na ibinigay mo and sacrifices para sa tulong na mabuo po yung aming dokumento. And kasama din kita sa simula't sapul sa paggawa at pagbuo nito. Ano man mga circumstances at ano man po yung mga hirap na dumadating at problem, you are still there para ako ay gabayan at na hindi mo ako iniwan sa anumang pagsubok na dumating. Thank you very much sa iyong support and efforts and sacrifices dito. And sa nabuo mong pagmamahal sa aming angkanan at sa organization na ito. Thank you very much. And also,
Ako'y nagpapasalamat din kay VP Sara Duterte sa iyo pong full support sa aming organization, sa anuman pong aming layunin o nais man sa aking organization na mga dokumento ay full support po kayo sa amin. Kahit na hindi po tayo nagkita personally, physically, but you are still there to support us para sa aking organization ng mga tribo Remontado Dumagat o Dumagat Remontado. And also, dito po kasi sa DBM ay submitted again noong 2024, but then sabi ng DBM kailangan po namin ng support ng assessment ng NCIP, so sobra po kami pinahirapan ng NCIP, so ganon sila so we stand only for the dokumento kasi yan na sila. So ito yung atin. We need to stand and fight for good para po sa ikauunlad ng ating tribut angkanan. Hindi po dito tayo papayag na hanggat sa ating anak at maging apo ay ganun pa rin ang magiging sitwasyon katulad po ng ating mga ninunong, mga matatanda na nadanas po ng pang-aapi at kawalan ng pag-asa at suporta na ibinigay po ng NCIP at ano pong gobyerno ng Pilipinas po ay hindi po sila sinuportahan. So, wag po tayong maging katulad sa kanila. Lalaban po tayo sa anuman ang dokumento natin kasi ang mga ninuno natin noon, sila ang lumaban sa ating mga ancestral domain, sila ang lumaban doon. So ngayon, meron batas na para dito sa nilalaban nila. So, continually tayo po ang lalaban para sa kanila gamit po itong dokumento. So, salamat sa lahat ng aking mga katribuhan na patuloy na sumusuporta po sa akin bilang Chieftain Administrator ng NCR Rizal, sa akin mga angkanan, aking mga signatories. Salamat sa inyong full support din na patuloy pa rin na nandyan para magtiwala, para suportahan ako sa lahat ng laban ko dito. And also, noong 2024 ay hindi po kami naaprubahan, but then si Ma'am Liza ng National NCIP po ng summit sa Summer Med IT building ng National ay nagsabi din po sa amin na kung hindi man po kami na aprubahan ng 2024, 2025 ay hindi naman pwedeng hindi po kami aprubahan dahil importante lang daw po ay amin pong asikaso, amin pong ma-follow up. So then, pag na-follow up namin, hindi naman po pwedeng hindi po kami ma-aproba ng 2025. So, talaga naman, kung babasihan natin, ay hindi naman po pwedeng hindi kami ma-aprobahan. Kasi 23, 24, and 25 ay talaga pong masyado nyo na po talagang pinapakita sa amin na ang batas ay hindi nyo po sinusunod at hindi nyo nirirespeto. Maging kami ng mga katribuhan ay hindi nyo rin nirirespeto, kundi pinapahiyaan nyo lang po kami gamit itong dokumento at gamit po itong batas na ito. So, we believe na you can support us. And then, sabi po sa akin ng mga nanira kong mga leader na ginamit kong leader dito dahil nagtiwala ako sa kanila na sinasabi nila sa sarili nila at sila daw ay may lahing Dumagat, may lahing Remontado Dumagat, and pinipilit po nila ako na kukunan sila ng COC sa NCIP, but then hindi po ganun kadali kasi pwede mo pong sabihin na ikaw ay angkanan ko din, pero syempre we need to investigate muna. Kasi ayoko pong masira, ayoko pong ako po yung magiging sagutin ko po kasi yan pagka ginawan ko po ng isang bagay na sundin ko lamang dahil sa gusto ninyo. So, bilang Chieftain Administrator ay sinisiguro ko lang po na maging tama lang po tayo sa batas na sinusunod. Hindi po pwede na pag sinabi mo at nilagay mo sa genealogy na you are a part of Dumagat ay gagawa na po kita ng ganun. No po, hindi po. Kahit na sabihin pa natin na si Sumangil, Idelito Sumangil ay
Hindi po pwedeng hindi niya tayo bigyan, but then hindi ko po pwedeng gawin iyon dahil hindi ko po 100% sure kung kayo talaga ay may dugong dumagat o remontado ng tribo ko na aking angkanan. So, akin naman po mararamdaman yon, and then also to investigate na tama po ba na kayo ay angkanan namin at kayo ay tribo din po. So then, pagka hindi ko po inayos at hindi ko po binigyan, ibig sabihin po ay hindi po kayo talaga na tribo ng remontado dumagat. Kasi kung kayo mismo ay akin angkanan at isa sa aking mga katribuhan, bakit hindi ko po kayo dadalhin sa NCIP? Ako mismo po ang pupunta sa NCIP para kayo ay kukunan. So, pag hindi po ako pumunta at hindi ko po kayo sinamahan at hindi ko po kayo pinagbigyan, ibig sabihin po ay questionable po yon. Ayoko pong ako yung maging dahilan ng kasinungalingan na magiging bunga ng inyong mga dokumento. So, maingat po tayo. Ayoko pong magkaroon ng compromising sa aking Panginoon. And also, sa magkaroon ng kamalian sa aking dokumento upang ipahiya ang aking tribo. Hindi ko po gagawin yon. And then also, nitong 2024, hindi po kami naukihan dito sa DBM budget sa aming mga projects. And nitong 2025, hindi po ako 100% nagtitiwala na mabigyan po kami. But then, nandiyan naman sa Section 11 and Section 17 and Section 13 as a self-governance, we have a right naman to decide kung anong gagawin natin. So then, kung hindi naman tayo kayang tulungan ng government ng Pilipinas, especially ng NCIP, so, magdi-decide po tayo kung ano pong gagawin natin. Pwede po tayong magbenta ng ating mga isang area para lang po may pasimula tayo sa ating mga projects. So, no choice kasi tayo. Kasi wala namang tutulong walang tutulong sa atin, kundi tayo ang magtulungan at tayo magdesisyon kung ano po yung dapat na tayo naman ay uunlad at aangat sa buhay. Kasi kung aasa po tayo sa NCIP and also sa government ng Pilipinas, kay Bongbong Marcos, sa presidente, and other government, ay hindi po tayo matutulungan. Sa totoo lang po. So, tayo po mismo na mga katribuhan ang magtulungan upang maiangat po natin ang ating sarili at ating pamumuhay, at bilang tribo ay maiangat din natin ang ating mga livelihood programs. Kasi hindi lang naman sila nga nagkaroon ng projects, kaya nga naangat sa hindi naman kanilang lupain. How much more atin po yan? Tayo ang magmamayari ng ating lupain. So, we can decide na pwede tayong magbenta ng area para lang pasimula na magkaroon po tayo ng budget. So, then, we decided sa area po na ito na na-complete po namin, ay amin po siyang ibebenta para po makapagkaroon kami ng pasimula para po sa aming mga project, sa aming mga ancestral domain, upang maiangat po namin ang aming community at ang aming katribuhan, ang aming angkanan ay maiangat po namin sa lipunan ng Pilipinas. So, ito po yung decision po ng aming katribuhan. And hopefully po ay masuportahan po kami ng lahat sa amin pong ninahangad at ninanais. And then, isa sa aking kasing mga kasama na nagsabi sa akin na paano ko daw po siya i-manage kasi ma-failure daw ako, whatever. So, kasi wala daw ako degree holder. No matter what, kung ano man yung mga salita po nila sa akin para i-down po ako. Degree holder is not the one to avail the knowledge and the talent and kakayahan nyo, your capacity is not about the degree holder. Kasi marami naman dyan degree holder na kung yan lang naman sa ibang bansa, katulong lang din naman sa ibang bansa. Marami dyan nakapagtapos ng mga matataas na course, pero nagiging caretaker po sila sa matatanda sa ibang bansa at doon po sila nagtuturo sa ibang bansa at hindi po dito. So, ibig sabihin, hindi lahat ng mga degree holder may alam
sa batas ng tribo, sa batas ng lupain, sa lahat ng batas ay may aspito at may alam sila, wala po. Hindi ibig sabihin degree holder ka, you are knowing all the laws. Sa mga law at sa mga batas, sa lahat ng profession ay alam nyo po. Lahat sa marketing ay hindi nyo po kayanin po kung wala po ang Panginoon. Yes, ako po, I have no degree, hindi po ako degree holder, pero I have a lot of experience, nakasama ko po yung mga matataas na degree holder. Like po si Miriam Defensor, nakastay po din ako sa kanya. Not so long time, di naman siya tagal, but I have such an experience na naturuan niya po ako sa mga dokumento po dito sa about po sa tribo at about po sa lupain, kung paano po maasikaso at paano po maiayos. So, sayang lang na nawala na po siya kasi kung buhay pa po siya at nandyan pa siya, I know that 100% na si Miriam Defensor po ay susuporta po sa akin bilang chieftain administrator dito po sa Renuntado Dumagat. But then, okay lang kasi ang Panginoon still full support and the grace is sufficient every time kung ano po yung ginagawa kong mga dokumento. Siya po ang aking advisor, siya po ang aking teacher, siya po yung aking nagbibigay po sa akin ng knowledge and understanding on how to give an perfection sa mga dokumento po natin bilang isang chieftain administrator ng Renuntado Dumagat Tribe. So then, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil meron na po kami isang project na area na mapagsimulan na po namin upang maiangat at masimulan na namin na magkaroon ng kaangatan ang buhay ng lahat ng katribuhan. So, ito po ay hinihingi ko pa din ang guidance at ang knowledge and understanding na continually na ibibigay ng Panginoon sa akin kung paano ko po i-handle, kung paano ko po gawin bilang chieftain administrator po ng Renuntado Dumagat Tribe of NCR and Rizal. Kaya sa gabing po ito ay ko'y nagpapasalamat sa lahat na sumusuporta at naniniwala at nagtitiwala po sa akin bilang chieftain administrator ng Renuntado Dumagat Tribe of NCR and Rizal. God bless po sa lahat and good evening po and good night po.